Kapag ganitong panahon na napakainit, sino ba naman ang mapipirmi sa bahay? Siguradong lahat ay G na gumala. Kaya di tayo pa iiwan dyan. Bukod sa matutubig na pasyalan, ang isa pang paboritong destinasyon ni Juan, kahit papagpawisan ng todo, theme parks. May kanya-kanyang gimmick at pakulo. Mga atraksyong hindi lang magpapasakit ng lalamunan kasi sigaw. Oh my God, ang ganda! Jet, go! O babanat ng mga buto, kalalakad o takbo, kundi siguradong magpapangiti rin at gigising sa inner child ng bawat isa sa atin na tila matagal nang natutulog. First stop, sa pinakabagong bukas na theme park sa probinsya ng Quezon, ang Mother's Wonderland, at kasama nating maglilibot dyan ang isang Wonder Nanay. First time, masaya. Live line at 54. Kung batang 70s ka naman at laking kubaw sa Quezon City, tiyak na kinalakihan mo rin ang pamamasyal sa Fiesta Carnival. Sa dami ng rides na pwedeng sakyan, para na nga nakafiesta na mabubusog sa saya at tawanan. At si Empoy kakasakaya sa talunan kasama ang mga future Olympian na Yulo siblings. Sa isang bagong inflatable theme park sa Pasay, talon Empoy, talon! Mga ka-wonder, are you ready to have fun sa iba't ibang theme park sa bayan ni Juan? Sa theme park na ito, pati bayan ng lakas. Hindi lang daw kasi may enjoy dito. May exercise din. Kaya humanda ng tumalon-talon. Magpagulong-gulong at gumapang-gapang sa pinakabagong 1 hektaryang theme park sa Pasay na ang bumibida, naglalakihang inflatable o yung mga tinatawag na palaro ang pinupuno ng hangin. Jump all you can daw dito sa Boogie Bounce! Bata man o matanda, welcome ditong magpatalon-talon ng one to sawa. May inflatable slide dito na 20 feet ang taas. Nakaka-enjoy, parang balik pagkabata, ganyan. Parang matatanggal yung stress. Nakakapagod, pero worth it naman, nakakawala ng problems. Teka nga, mukhang mapapalaban yung buto-buto ko rito ah. But wait, kung akala nyong bounce-bounce lang ang atake dito, no, think twice mga ka-wonder. Ang ligapang din daw ang labanan sa mga obstacle course. Perfect sa gusto ng challenge. Kung patibayan ng buto-buto at pataasan ng talon-talon ang labanan, may dalawa tayong ka-wonder na makakasama dyan. I'm Carl Jarel Eldru Piulo. I'm Eliza Angel Piulo, and we are gymnasts. Si Eldru, multi-sports champion at pambato ng Pilipinas sa mga international competition. Habang si Eliza naman, palarong pambansa champion. Wow! Kung flexibility o banat-banat ng katawan kasi ang labanan, abay, champion daw ang lahi nila Eliza at Eldru dyan.
Ang kanilang kuya lang naman ang kauna-unahang Pilipino gymnast na nanalo ng gintong medalya sa World Artistic Gymnastic Championships at nakapag-uwi ng 2 Olympic gold sa larangan ng gymnastics. Walang iba kundi ang golden boy ng Philippine sports na si Carlos Yulo. Nakailigan ko po siya since when I was 4 or 5 years old po. Dinadala po ako ng lolo ko po sa gymnastics. Panoorin po sila kuya mag-gymnastics. Parehas po kami dinadala ng lolo po namin sa gym and nakikita po namin si Kuya Kaloy and yung ate po namin na eldest po. Dahil unti-unting nagmamarka ang pangalan nila sa ating bansa, ang dalawa hindi maiwasang kabahan sa bawat laban. Po siya, masaya po pero at the same time, nakakakaba po dahil sa expectations sa mga tao. Gayunpaman, patuloy pa ring lumalaban ang dalawa para sa pangarap at para sa bansa. Sige na nga, Eldru, Eliza, pakitaan nyo nga kami ng world-class moves sa pag-bounce. Ano, Empoy? Kaya mo ba yan? This is what you call a golden banana! Siyempre, hindi natin papalampasin yan. Pero patikim lang yan. Hindi pa dyan natatapos ang challenge sa magkapatid. Andrew, Isa, ready na ba kayo? Ready na! Okay, game na! Let's go! Woo! Simple lang naman ang mechanics ng ating game. Tapusin sa mabilis na oras ang obstacle course na ito na kung tawagin, Retro Rush. Sa obstacle na ito, mayroong 40 nagtataasan at nagsisikipang obstacle na kailangan mong lusutan at talunan. Pinaka-goal talaga namin here sa Boogie Bounce is mag-bond yung families where their fitness and fun meets together. Unique bonding siya kasi lahat talaga is maglulus ng galaw nila. Ang may pinakamabilis, syempre, mananalo ng gold medal. Wow! Olympian yarn? 1, 2, red jet, go! Kitang-kita naman na nangunguna si Eldru. Easy moves lang ang atake niya. Sumunod naman si Eliza na iba rin ang galawan. Like brother, like sister, sisiwlag sa kanila. Pero teka, saan napunta si Empoy? Mami Sue, don't worry about me. Nandito lang ako sa tabi-tabi. Dahil sabi nga nila sa buhay, dapat madiskarte ka. Nya! Nakakahingal. Andrew! Kanina ko pa kayo. Bronze medal, ang pinakahuling lumabas sa Retro Rush. Pero ang nang Daya. Nakabahan ako. Sir Empoy! Ano yan? Nandaya daw. Daya? Pinakanandaya ako. Galing mo. Patingin nga, may nakasulat talaga na gano'n. Yes, oh, yes. Pinakanandaya award. Medal po. Thank you guys. Hold na kayo. It's my pleasure. At ang totoong nakatapos ng Retro Rush obstacle course na may pinakamabilis na oras, walang iba kundi si Eldru. Dahil dyan, meron kayong French fries at... Ang silver medalist ay si Isa. Yay! At upang all-in ang aming experience, sinubukan din namin ang iba't ibang inflatable sa lugar. Kagaya na lang nitong disco slide, Yes!
foam party, at bike na blender in one. Okay guys, sobrang thank you sa inyong dalawa. Eldro, Isa. Sa mga tinuro niyo sa akin, ang dami kong learnings na natutunan sa inyo, yung mga tricks. Dadaling ko yan. Kahit saan ako makakita ng mga ganitong mga inflatable, magtatatumbling ako. At maaalala ko kayo. Sa ayaw mo at sa gusto, mataas man o mababa, tiyak na mapapatulong ka dito. At kasabay ng bawat pagtalon, ang feeling ng pagiging winner sa anumang laban sa buhay. Sa Tayabas, Quezon, hindi lang daw masasarap na pagkain ang dinarayo. Kasi kahit maliit lang ang bayang ito, may mala Disneyland daw sa laki at ganda na atraksyon. Exciting adventure, makukulay na palabas, at may pa-fireworks kahit di na bagong taon. Daming paandar ng theme park na ito. Magpapasko noong nakaraang taon nang buksan sa publiko ang Mother's Wonderland. Ang theme park na ito may lawak na 12 ektarya. Kung mayroon daw tayong 7 wonders of the world, may 7 wonders din dito na pwede mong masubukan. Isa na rito ang Gaia's Place, isang malapalasyong istruktura na hugis diwatang nagdadalang tao. May tila koronang bulaklak at mga dahon ng kanyang buhok, na may taas itong 35 meters o 115 feet. Kaya namin to inopen kasi from the start, yung family namin, super close talaga. Yung gusto namin, laging nagbabanding. Pag pumunta ka dito, makikita mo talagang yun yung goal kung bakit ginawa si Mother's Wonderland. So talagang to build happy memories, kagaya ng mga gumawa nito. Kahit tubong Quezon daw ang pamilya ni Imelda, hindi pa raw sila nakakatapak sa theme park na ito. Nung bata pa po kami, hindi kami gaano nakakapunta ng mga amusement park. Hindi po afford ng family namin. Kaya ngayong araw ng mga nanay, may pakulo naman ang mag-ama ni Imelda. Hindi raw madalas makapagbanding ang pamilya dahil abala rin sa National Disaster Risk Management Office o NDRMO ang padre de pamilyang si Ronald. At full-time student naman ang anak nilang si Roy. Time out muna sila sa kani-kanyang ganap at magsi-celebrate ng Mother's Day together. Pero syempre, ang focus ng kanilang pagsasaya ay si Imelda na ipapasyal nila sa Mother's Wonderland. Ang kanilang family goal, akyatin ang 115 feet na estatwa ni Mother Gaia. Mga ka-wonder, 116 steps daw ito. Ang bawat takbang worth it daw sa itaas. Promise! Pagdating sa gitnang bahagi ng Mother Gaia, makikita ang graffiti o Freedom Wall. Pwede maglabas ng hugot at mensahe ng pagmamahal. Siyempre, minarkahan niya ng alaala ng pamilya Villa. Villa family. Love, love, love. Tuloy ang akyatan hanggang marating ang pinakatuktok kung nasaan ang exciting part. Dito naghihintay ang relaxing 360-degree view ng Tayabas, Quezon, abot tanaw, pati ang Mount Banahaw. Ang ganda. Ang ganda po talaga. Tapos yung bundok, hindi rin siya nagtago. First time yata ni Ma'am. Pagkatapos ng chillax, extreme activities naman ang trip. May pa-wall climbing, Parang di na yata kaya rin ni Daddy Kaya rin mo yan. at zip line. Masaya naman. Para nakakapugto ng hininga. First time. Masaya. Zip line at 54.
activities na ito may enjoy lang sa halagang 950 pesos. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you for always kind to me and always caring for me. You know how much I love you. Ay, no, thank you. At para sa malakasang selebrasyon, may pa-fireworks pa. Super saya po, nakakatuwang pagmasan itong dalawa na umaakyat doon sa doon sa wall climbing. Pang family banding. Viral online at laman ng mga balita sa TV, nalagay sa peligro ang buhay ng mga taong nakasakay sa frisbee ride na ito sa isang perya sa Tagbilaran, Bohol. Mapapansin sa video na unti-unting nag-iba ang takbo ng frisbee, kasabay ng malakas na pagtunog ng mga bakal. Hanggang tuluyan bumigay ang ride. Isa ang sugatan sa aksidente, kaya dapat lagi mag-ingat kapag sasakay sa ganyang rides. Napatrobak tuloy ako nung mga panahong hilig ko rin ang ganyang adventures at ang dinadayo ko noon para sa mga kakaibang ride at palaro, ang Fiesta Carnival sa Cubao. Noon, Cubao ang OG pasyalan. Mamimili man o maglilibang-libang lang, ang ultimate tambayan ng 70s sa Cubao, ang Fiesta Carnival. Kaya laking gulat at panghihinayang ko na sa pagpasok ng bagong milenyo, ang paborito kong amusement park na Fiesta Carnival biglang nagsara. Yung iconic Fiesta Carnival, yung matagal na nga nawawala, nagbabalik na. Hanggang sa napabalitang may fiestahan na naman daw sa Cubao. Aba, tunog Fiesta Carnival yan At totoo nga, makalipas ang mahigit 2 dekada, umarangkada na muli ang saya sa Fiesta Carnival. Present pa rin ang iconic carousel at dinagdagan pa ng modernong rides na patok sa mga Gen Z at heart. Bukod sa modernong rides, naging prioridad ng pamunuan ng Fiesta Carnival ang kaligtasan ng kanilang mga bisita. Sinisigurado naman ni Fiesta Carnival na lahat naman ligtas. Basta as long as sumusunod din sila sa rules and regulations. Kaya sugod agad ako sa Cubao at itutur ko at ipapa-experience sa ating ka-wonder na si Anjo Partiera ang magic ng Fiesta Carnival. Punta naman tayo dito. Halika, sakay. Tingnan natin mag-ride tayo. Dali! Let's go! Unang sabak, extreme agad. Sakay agad-agad sa world trip kung saan dahan-dahan kang iniaangat habang pabilis ng pabilis ang takbo. Kakayanin ko kaya ito? Ay, lampas ako dyan! Lagpas. Pwede. Teka lang. Wait, baka ano to, rap to? Di ba chill lang to? Paano ride yan? Iikot lang pala eh. Hindi yan gumagana na. Gulat ako. At di makukumpleto ang Fiesta Carnival experience kung di kakasa sa bank car. Time to do the mambo. Walang banggaan, Teka, mukhang may masama kang balak, ha? Sugurin si Mami Su. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Pinamala ako ni Anjo! Ayoko na! Anjo!
matatapos ang pagiging competitive namin mga ka-Wonder. Dahil paramihan din kami ng masushoot dito sa basketball. Tila ilap ang bola sa ring na ito ah. Walang susuko sa pamilyang ito. At para mapawi ang pagod sa maghapong paglalaro, deserve namin ni Anjo ang kumain. Aba, hindi mo siya inabutan dati. Tapos ngayon, tatry mo. Parang nagiging bata ang feeling. Parang kang bumabalik sa pagkabata. Nostalgic. Nostalgic, Kasi nga, iba oo. talaga eh. May, pag nakakita ka ng roller coaster, masaya ka na agad, diba? How much more pag nakasakay ka, masaya yung mga gatong theme park, Dami. experience mo ulit. Ano siya, perfect for all ages. May mga lugar na sadyang tumatatak sa atin at nag-iiwan ng masasayang alaala. Balik-balikan din kung may pagkakataon at bumuo ng mga bagong karanasan na di basta-basta makakalimutan. Bago na uso ang mga theme park sa Pilipinas, simple lang ang libangan natin mga Pinoy. Makikita ito sa pagtakbo, sa paglangoy, kasama rin yung pag-akyat ng puno. Pero nung dumating ang mga Kastila, nagkaroon ng bagong anyo ang paglilibang. Nagdadaos ng mga kapistahan na sinasamahan ng iba't ibang pagtatanghal tulad ng sarswela at moro-moro. Nang iba na ang mananakop na iba rin ang ating libangan. Nung panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano, nais na makibahagi ng Estados Unidos sa tinatawag natin na World's Fair. Isino-showcase o ibinibida ang bawat bayan. Bahagi raw ng World's Fair na ito ang tinatawag na Human Zoo. Yung ilan sa mga katutubo natin ay dinila sa ibang bansa sa Estados Unidos para i-display. Pero syempre, hindi ito makatarungan dahil nagiging atraksyon sila at ang mga tao ay hindi naman dapat itinuturing na atraksyon. Kalauna, nauso ang iba't ibang theme park sa bansa. Pagalingan ng gimmick, pabonggahan ng pakulo, paastigan ng atraksyon. Lahat may pangakong di malilimutang karanasan. Basta ang aming paalala, ingat palagi para laging masaya. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po kami sa aming social media accounts na iWonder. Ito po ulit si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi, 8 p.m. sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa